Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, naging palaisipan naman noon para kay Manong Buti kung sino ang taong pinangingilagan doon ng kanilang maestro. Nang hindi na niya maatim ang katanungang umiikot sa kanyang isipan, doon na niya inumpisahang tanungin si Manong Armando ng, "Maestro, sino si Carolina? Tsaka bakit kayo natatakot sa kanya?" Nang marinig naman ito ng antingero, dahan-dahan naman itong tumingin sa kanya habang sumasagot ng, Si Carolina ang reyna ng mga engkantong namamahala sa lugar na ito. Malupit siya sa mga mabababang nilalang, lalong-lalo na sa mga tao. Maraming balitang umuugong tungkol sa kanya bilang isang engkantong nasa panig ng kaliwa. Kung totoo nga naging istorya ng matatanda, maaaring ang lahat ng nilalang na narito sa lugar na ito ay kalaban ng ating grupo. Matapos itong mailahad ng antingero, dahan-dahan namang umusad ang kanilang grupo sa pinakagilid na bahagi ng syudad ng Biringan. Habang sila noon ay naglalakad, doon nila narinig kay Manong Armando ang alam nitong kwento ukol sa Biringan at sa mga engkantong naninirahan doon. Ayon sa antingero, isa umanong ordinaryong sanggol na isinilang si Carolina sa mundo na merong dugo ng mga pinagsanib na maharlikang engkanto. Sa unang paglitaw niya sa mundo, alam na ng taong nagpaanak sa kanyang ina na natatangi siya sa lahat. Pagtungtong ng ikatlong kaarawan ni Carolina, doon na siya binawi ng mga engkantong nangalaga sa kanya noong mga panahong nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina. Hindi pa noon nabubuo ang Biringan sa kadahilan ng hindi pa noon nagigising ang kanyang kapangyarihan. Habang lumilipas ang oras ni Carolina sa mundo ng mga engkanto, doon na niya dahan-dahang napanghahawakan ang kanyang kapangyarihan bilang isang nagmamay-ari ng lugar ng buong Biringan. Ang una niyang ipinagawa noon sa kanyang mga utusan ay ang kanyang nag-iisang mansyon hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nabuo ang syudad ng mga engkanto. Bagaman mahirap paniwalaan, pero ayon kay Manong Armando, isang buwan lamang ang ginugol noon ni Carolina, mabuo lang ang nasabing lugar. Dahil ang una niyang kinagisna noon ay sa piling ng mga ordinaryong tao, kung kaya't ginawa niya ang lahat para makahikayat ng mga ordinaryong nilalang sa kanyang kaharian. Dahil sa ganoong gawain ni Carolina, kung kaya't hindi naglaon, nalaman na ng mga taga-Borongan ang tungkol sa nasabing kaharian. Dagdag pa noon ni Manong Armando na kapag sumasapit noon ang gabi, kitang-kita ng napakaraming tao ang nagliliwanag na kaharian ng Biringan. Nang mapagtanto noon ni Carolina na meron ng nakakaalam ng tungkol sa kanyang pag-iral, nagbigay siya ng utos sa kanyang mga mandirigma na lipulin ang mga taong nakakakita sa kanila. Ilang taon ding nanalasa noon ng reyna hanggang sa dumating ang puntong merong isang albularyo ang nakadakip sa kanya. Upang masigurong malalagay na sa tahimik ang buong kalupaan ng Samar, nilagyan niya ng selyo ang kaharian ng Biringan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Carolina. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nag-umpisa ang sumpa ng Biringan na makakalabas lamang ang mga engkantong naninirahan doon isang beses sa loob ng 5 taon. Ayon pa kay Manong Armando, na noong mga panahong nasa kamay ng albularyo ang buhay ni Carolina, doon ito napag-alaman ng tungkol sa isang natatanging istorya ng reyna. Marami pa umanong alam ang albularyong nakadakip sa reyna, subalit sa kasamaang palad na isama na niya ito sa kanyang huling hantungan. Matapos itong marinig ni Manong Buti, hindi niya noon mapigilang mapatanong ng, "Ha? Paano niyo naman ho nalaman ang istorya ng albularyo tungkol kay Carolina? Hindi naman ho kayo taga rito?" Nang marinig ng antingero ang sinabi ni Manong Buti,
Sumagot naman ito sa kanya ng, Pagluwas ng aking yumaong maestro sa Maynila, doon kami nagkakilala. Nasa ilalim ng poder niya ako noon, sa loob ng 18 taon. Matapos itong mailahad ni Manong Armando, halos hindi naman makapaniwala sila Manong Buti dahil sa kanilang mga narinig. Animoy sa puntong yon, mabilis ang nawala ang kanilang pagdududa sa kwento sa kadahilanang ang mismong nasalina ng istorya ang nagbahagi nito sa kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang paglalakad ng mga engkantong nagbabantay sa buong paligid. Pagsilay nila noon sa lugar, laking gulat na lamang nila nang makasipat sila ng iilang taong naglalakad na merong tali sa mga leeg. Hawak-hawak yon ng mga engkantong kawangis ng kalabaw na para bang sariling pagmamay-ari nila ang buhay ng mga ito. Nakikita niyo yan, Buti? Isang patunay ng karahasan ni Carolina sa tao. Sinasabi ko sa inyo, marami pang karumal-dumal na bagay na itinatago dito si Carolina na merong kinalaman sa buhay ng tao. Wika ni Maestro Armando. Dagdag pa nito na sa loob ng ilang taong pagpapalawak ni Carolina ng kanyang kaharian, hindi na mabilang ang mga ordinaryong magsasaka ang kanyang pinaslang. Mahilig din ang engkantong yon na magkulong ng mga tao ng hindi pinapakain upang ito ay pahirapan. Kapag may mga tao namang aksidenteng nagawi sa lugar, papipiliin niya ito ng puti at itim na kanin na merong parehas na sumpang napapaloob. Kahit aling kanin ang piliin mo doon, paniguradong hindi mo magagawang matakasan ang bagsik ng reyna ng Biringan. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais ng kanilang pangkat na ipagpatuloy ang kanilang paglalakad sa buong paligid. Iniwasan nila noong madapo sa malasalaming sahig ng syudad upang hindi sila matunugan ng mga nilalang na nagbabantay. Ilang oras pa noon ang lumipas, nadapo na nga sila sa tuktok ng isang maliit na burol kung saan kitang-kita nila roon ang kabuang kagandahan ng Biringan. Halos maging sila noon, hindi naiiwasang pangaraping makatira sa ganoong kayamang syudad. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti, doon na nga nila nasipat ang pangkat ng negosyante na kampanteng naglalakad sa kahabaan ng Biringan. May mga kasama pa itong mga engkanto sa kanilang pagbagtas ng daan na para bang ikinatutuwa ng mga ito ang kanilang pagdating. Matapos nilang masilayan ang kaganapang yon, dali-dali namang pinalakbay ni Manong Armando ang kanyang wisyo upang magawang matunugan ang pinag-uusapan ng reyna at ng demonyo. Habang nakikinig siya sa pag-uusap ng mga ito, doon niya napag-alaman na ang pangunahing pakay pala ng negosyante ay ang kanyang punyal na pagmamay-ari. Ginamit lamang niya noong patibong ang itlog ng bakunawa nang sa gayoy sumunod ang kanilang grupo patungo sa kaharian ng Biringan. Matapos itong marinig ni Manong Armando, napakarami namang bumalot na katanungan sa kanyang isipan. Halos hindi niya noon maisip kung bakit nagawa ng demonyong mapaikot ang kanilang grupo. Dahil sa panlilinlang ng mga ito, hindi na nga niya napigilan ang kanyang galit. Walang sabi-sabi, mabilisan sila noong bumaba ng burol upang komprontahin ang grupo ng demonyo. Nang mapagtanto naman nila Manong Buti na padalos-dalos ang hakbang na yon, ninais nilang hadlangan ng maestro sa nais nitong mangyari. Maestro, mukhang ikakapahamak ho ng ating grupong gagawin ninyo. Mas mainam ho sanang maging mahinahon ka lang sapagkat nandito tayo sa teritoryo ng mga kalaban. Wika ni Manong Buti. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang dahan-dahang pag-upo ng kanilang maestro sa damuhan. Halos tulala lamang ito
at bakas na bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na pag-aalala sa kung ano ang kanilang mga gagawing hakbang para matakasan ang lugar. Ilang minuto pa noon ang lumipas, nananatiling nakaantabay pa rin noon ang kanilang grupo sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Habang tumatagal sila sa lugar na yon, ramdam na ramdam nila ang pagbagal ng oras sa buong paligid. Maya-maya pa, nabaling naman ang paningin nila Manong Buti sa kanilang maestro nang masipat nila itong dahan-dahang tumatayo. May isa tayong pagkakataon para makaalis sa lugar na ito. Mga iho, pag-igihan ninyo ang pagmamasid sa paligid. Kapag nakakita kayo ng engkantong may dalang itim na kanin, sabihin nyo ito sa akin. Yon ang magiging alas natin para makapuslit papalabas ng biringan. Wika ni Maestro Armando. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, agad din naman silang umalis sa lugar. Dahil sa lawak noon ng syudad, kung kaya't naging pahirapan para sa kanila ang maghanap ng engkantong tinutukoy ni Manong Armando. Dagdag pahirap din sa kanilang paghahanap noon ang napakaliwanag na mga poste sa paligid sa bawat daanang papasok sa loob ng biringan. Marami ring pasilyo sa lugar na siyang nagkukubli sa mga engkantong naglalakad. Habang patuloy na umuusad ang kanilang grupo, panay naman ang paghingi ng tulong ni Manong Armando sa iilan niyang kaibigang antingero na nasa mundo ng tao. Bagaman maaaring hindi matanggap ng mga ito ang kanyang mensahe, pilit pa rin siya noong nagbabakasakali na maaari silang matulungan ng kanyang mga kaibigan. Alam niya kasing ang iilan sa kanyang mga kaibigang antingero noon ay nagtataglay ng abilidad na makapaglakbay sa iba't ibang panahon at dimensyon. Habang patuloy na nagpapalipad hangin si Manong Armando, patuloy namang naghahanap sila Manong Buti ng engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas sa kanilang pagmamasid sa paligid, bigla naman sila noong nagulat nang masipat nilang papalapit sa kanila ang grupong pinamumunuan ni Gibo. May mga kasama itong mandirigmang engkanto ng mga biringan na siyang labis nilang ikinabahala. Matapos niyang masilayan ang mga nilalang, dali-dali din naman silang gumapang sa mga damo upang maikubli ang kanilang mga sarili sa kalaban. Subalit dahil sa talas ng mga mata noon ni Gibo, kung kaya't walang kahirap-hirap sila nitong nakita. Buti! Walang lugar dito sa biringan ang maaari ninyong pagtaguan. Ihanda mo na ang iyong grupo dahil dito na ang magiging libingan ninyo. Wika ni Gibo, pagsilay sa kanila nitong umuusad sa damuhan. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, wala na silang nagawa noon kundi ang tumayo at harapin ang kanilang mga kalaban. Dahan-dahan na nila noong kinuha ang kanilang mga sandata nang sa gayoy mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga natigilan sila Manong Buti nang masipat nila ang pagsugod ng mga mandirigmang engkanto. Paglalarawan niya sa mga nilalang, meron itong kulay abong mga balat na halos magkorteng kaliskis na kapag tinatamaan ng liwanag. Matitikas din ang pangangatawan nito at meron yung mga namumuting mahahabang buhok. Kulay asul din ang mga mata ng nilalang at meron itong mga pangil na may hahalin tulad mo sa isang pusa. Malasakambing din ang mga paa nito at palagi itong merong daladalang tabak at pananggalang. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Manong Buti sa paglapit ng kanilang kalaban, wala na silang naisip gawin kundi ang paulanan na lamang yon ng mga bala. Bale, tinatansya kasi nila Manong Buti ang kunat ng kabal ng mga engkanto bago nila yon tuluyang harapin sa isang pisikal na kumbate. Ilang minuto pa ang lumipas,
Doon nila nasipat ang pagtagos ng iilang mga bala nilang tumama sa katawan ng nilalang na siyang labis naman nilang ikinatuwa. Bago pa man makalapit sa kanila noon ang mga engkanto, halos ang iilan sa mga to naliligo na sa kanilang mga dugo. Nang masipat naman yon ni Manong Armando, dali-dali niyang binunot sa kanyang tagiliran ang punyal at walang awang pinagsasasaksak ang mga engkantong sugatan na naroon sa kanyang harapan. Sa puntong yon, tuluyan na ngang naalarma ang mga engkanto ng Biringan dahil sa ginawang pagpapaslang ni Manong Armando. Hindi niyo ba alam? Ang mga kaibigan namin dito sa Biringan ay konektado sa bawat isa. Kapag may namatay sa kanila, paniguradong malalaman yon ng karamihan. Wika ni Gibo. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, tanging paghinga na lamang ng malalim ang kanilang nagawa habang hinihintay ang pagsugod ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang biglang magkulay pula ang buwan na nagbibigay liwanag sa Biringan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang nagsialulungan sila Gibo nang sa hindi malamang dahilan. Kisap mata lang dinoon ang naging pagitan nang biglang sinugod sila ng mga ito habang patuloy na sumisigaw. Dahil sa ginawa noon nila Gibo, kung kaya't nawala ng pagkakataon si Manong Armando na alamin ang kasalukuyang nagaganap sa paligid. Sa paglapit ng mga demonyo sa kanilang kinaroroonan, buong lakas naman nila itong hinarap at nilabanan. Kung noong una, medyo dehado pa noon sila Manong Buti laban sa mga demonyo, ngayon nagagawa na nilang makipagduelo sa mga ito na pantay ang kanilang mga lakas. Habang patuloy na sinusunggaban ni Gibo ang antingero, pinipilit namang makalapit dito ni Manong Buti upang patayin ito. Sa lahat kasi ng demonyong kaharap nila noon, tanging ang buhay lamang ni Gibo ang kanyang gustong kunin. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga doong makalapit ni Manong Buti at kasabay nito ang walang habas niyang pag-unday dito ng saksak. Ginawa niya yon gamit-gamit ang ibinigay sa kanyang sandata ng mga kaibigan niyang Muslim. Bagaman nagtataglay ng makukunat na mga balat noon ang kanilang kalaban, ramdam na ramdam ng mga ito ang pagbao ng sumpa na nakapulupot sa kanilang mga sandata. Nang hindi na maatim ni Gibo ang pagsugod ni Manong Buti, napagpasya niya noong lubayan si Manong Armando upang kaharapin sa duelo ang taong nag-aasam ng kanyang buhay. Galit na galit ka sa akin, o Buti. Mabuti yan. Yan ang pinaka nagugustuhan naming ugali ng mga taong nanananahan sa inyong mundo. Magpakalunod ka sa poot, Buti. Hindi maglalaon. Mahuhulog ka din sa napakalalim na balon. Wika ni Gibo habang patuloy nitong iniilagan ang kanyang pagsugod. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, ninais niya noong magsawalang imik upang maituon niya ng buo ang kanyang wisyo sa pagpatay sa demonyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsugod sa nilalang, ramdam na noon ni Manong Buti ang pag-iwas nito sa kanyang mga pag-atake. Hindi rin nagagawang makaganti sa kanya ni Gibo sa kadahilan ng hindi niya yun binibigyan ng pagkakataon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ng demonyo nang biglang lumitaw sa kanyang likuran si Manong Armando. Hawak-hawak nito ang punyal na nakasilid sa pinaka-iniingatan nitong rebulto na siya namang labis niyang ikinagulat. Sa sobrang takot na bumalot sa katawan noon ng demonyo, tuluyan na itong natigalpo sa kanyang kinaroroonan. Matapos naman itong masilayan ni Manong Armando, mabilis na naman niyang itinarak ang kanyang punyal sa dibdib ni Gibo habang nagwiwika ng, Ikaw ang kauna-unahang biktima ng sandatang ito.
sa loob ng ilang daang taon. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo, demonyo! Matapos nitong makapagbigay ng kataga, bigla namang bumagsak sa lupa ang katawan ni Gibo na dahan-dahang naaagnas. Sa puntong iyon, wala nang nasipat na itim na usok sila Manong Buti, tanda ng totoong pagkamatay ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan naman nilang nasindak ang iilan pang demonyong kasama ni Gibo. Nang masipat nilang papasugod na noon si Manong Buti, bigla namang nagsipulasan ang mga ito pabalik sa loob ng syudad. Di naman nila ito ninais pang sundan sa kadahilan ng wala silang ibang inaasam noon kundi ang makatakas sa kapangyarihan ng biringan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang umusad ang grupo ni Manong Buti papalayo sa lugar. Hindi na nila nasunod noon ang plano ng kanyang maestro sa kadahilan ng masyado ng napakataas ng tensyon sa buong paligid. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad papalayo, muli naman nilang sinipat ang ganda ng lugar sa kahuli-hulihang pagkakataon. Hindi man nila noon alam ang kanilang pupuntahan, wala silang magagawa kundi ang umusad. Ang tanging pinanghahawakan na lamang ng kanilang grupo ay ang paniniwalang magagawa nilang makabalik sa mundo ng mga tao ng ligtas at malayo sa kamay ng mga demonyo. Ilang oras pa ang lumipas, muli na namang natigilan ang kanilang grupo nang makarinig sila ng mga tambuli na tumutunog sa iba't ibang direksyon ng paligid. Sa bawat pagpatugtog nito ng mga engkanto, ramdam na ramdam noon nila Manong Buti ang mabilisang paglapit ng mga nilalang. Maya-maya pa, doon na nga nila nasipat ang isang hukbo ng mga engkanto na kinabibilangan ng negosyante at iilan pang alipores ng mga ito. Habang papalapit yon sa kanilang kinaroroonan, panay naman ang pagngisi ng nilalang na parabang hawak na nila ang tagumpay noong mismong araw na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman nilang nakaharap ang negosyante at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Huling pagkakataon, ibibigay niyo ang punyal o kukunin namin yan sa inyong malamig na bangkay. Pumili kayo. Kapag sumuko kayo ngayon, buhay kayong uuwi sa inyo." Buhay! Huwag mo nga akong pinaglololoko, demonyo! Para niyo bubuhayin ang mga katulad namin, gayong nakikita niyo kami bilang mga tinik sa inyong mga lalamunan. Sagot naman dito ni Manong Armando. Tumigil ka, tanda. Huwag mo nang kontrahin ang sinabi ko. Ang bait ko ngayon, kaya sulitin niyo na. Sagot naman ng negosyante. Nang mapansin ni Manong Buti na wala nang patutunguhan ang pag-uusap ng dalawa, ninais na niya noong makialam sa mga bagay na tinatalakay ng mga ito. "Ibibigay namin ang punyal kung sasabihin mo kung saan mo to gagamitin. Simple lang ang hingi ko sa'yo, kaya sana na may pagbigyan mo ako." Wika ni Manong Buti. Nang marinig ito ng negosyante, bigla naman itong napaisip sa mensaheng nais ipaabot sa kanya ng dati niyang manggagawa. Hindi naman noon nag-isip pa ng kung ano-ano ang demonyo, gawa ng sigurado itong hindi na makakatakas ang kanilang sinusukol na grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga ito tumingin kay Manong Buti at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Ang punyal na yan ay ang kumokontrol sa buhay at kamatayan ng tao. Alay namin yan sa Bakunawa para mabigyan kami ng kapangyarihang aming inaasam." Matapos marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, bigla naman itong ngumisi habang sumasagot ng, "Ganun pala ang gagawin mo. Bueno, ibibigay namin ito sa'yo kung magagawa mo kaming kitila ng buhay.
Mas nanaisin pa naming mamatay kaysa isukong paniniwalang aming pinapanigan. Kasabay ng pagwika ni Manong Buti ay siya namang pagngisi ni Manong Armando habang mabilis ang binubunot sa kanyang tagiliran ang punyal. Dali-dali naman noong ipinasok ni Bitang ang huling basyong kanyang hawak nang sa gayoy magawa niyang mapaslang ang iilang engkantong papasugod sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nagbigay ng hudyat ng pagsugod ang negosyante sa lahat ng engkantong kanyang nasasakupan. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang utos, dali-dali namang sumugod ang mga ito patungo sa kinaroroonan ng pangkat ni Manong Buti. Dahil sa nakasakayang mga ito sa mga malakabaw na nilalang, kung kaya't ramdam na nila noon ang pagiging dehado nila sa digmaan. Bagaman alam nilang mahihirapan ang kanilang pangkat sa pagharap sa hindi mabilang na mga engkanto, buong tapang pa rin silang nanatili sa kanilang kinatatayuan. Nang akmang susunggab na sa kanila ang hukbong dala ng negosyante, bigla namang tinamaan ang mga ito ng hindi mabilang na mga palaso. Dahil sa pag-ataking yun, kung kaya't mabilisan namang napaatras ang mga engkanto sa kanilang pagsugod. Halos parang umuulan na kasi noon ng mga palaso sa isang bahagi ng lugar na kung saan malapit sa grupo ni Manong Buti. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang napangisi noon si Manong Armando habang nagsasabi ng, Dumating na ang 7 antingerong kaibigan ko! Okay! Ayoko na mag-wuwu pa yung mga ganun-ganun. Pero, grabe talaga yung kilabot ko. Ang iniisip ko lang, paano kaya nakapasok yung 7 antingero? Para sa mga talagang sumusubaybay sa Manong Buti, alam ko. Kilala nyo kung sino yung binabanggit na 7 antingero. Ito yung pumatay sa kawangis ni Gibo. Kaya napakalakas nitong 7 na to. Ewan ko, na-excite na ako ilapag yung 32. Lapag agad natin para mapakinggan nyo na. Yun lang. Salamat.